Basilio, gustong-gustong makalaban si Batas. Ideal battle MC ni Glock 9 si Looney pala. At Badang sumagot kay Basilio at Looney. Alamin natin ng mga yan, so tara. Sa bagong upload nga ni Looney sa kanyang Break It Down, dito ay nag-guest niya si Basilio. At may pa na nagtanong nga kay Basilio kung magbabalik battle daw ba siya. Sino ang gusto niyang makalaban? Mabilis niya nga sinagot na si Batas. Gusto daw makalaban ni Basilio si Batas dahil may mga interview daw si Batas na pag tinatanong siya kung sino ang ayaw niyang battle MC, si Basilio daw ang sinasagot niya. Dahil dito gusto siyang makalaban ni Basilio para magkaalaman na daw. Bukod dito, gusto din daw niya yung style nilang dalawa na magkaiba. Style clash kumbaga. Kay Dark Castillo, kung mag-comeback battle ka sa flip-top battle, sino ang gusto niyang makalaban at bakit? Ako gusto ko talaga si Batas eh. Kasi nanggigigil talaga ako dyan eh. Pero, may beef ba kayo? hindi, wala naman. ano? Naiinis lang siya sa akin, kaya naiinis na rin ako sa kanya. Talaga ba? Hindi ko alam yan lore yan Si Batas, kaya lang... Saan nagsimula to? Saan nagsimula tong ano na to? Ini-interview siya ng mga parang pulp magazine yun o kung ano man. Na pagka tinatanong siya kung sino yung pinakaayaw mong battle MC, pangalan ko yung binabanggit niya. Talaga? Oo, kasi siguro ayaw niya sa komedyante. Sana tinanong niya muna ako kung gusto ko siya. hindi ko rin naman siya gusto. Pero maganda yun B versus B? Oh, pero alam ko, nagkausap na kami ng personal niyan. Mabait yan sa personal. Yung So, bait yan sa tingin ko, kumakarakter siya, kaya niya sinasabi yon. Pero, syempre... Pero siya yung gusto mo makalaban? Oo, siya yung gusto ko makalaban. Syempre, magaling si Batas. Champion yan. Tsaka magkaiba kami ng magkaiba kami ng technique eh. Paano kung halimbawa, iba nasa Canada siya ngayon, diba, sa Toronto. May liga dun kung saan lumaban si EJ Power. Paano kung imbitahan ka kaya nila dun para labanan si Batas dun? Pwede. Basta okay basta sasagutin nila yung ano ko. Lahat. Sasagutin nila lahat. Ayun. Pero ano lang yan. Kasi, tsaka syempre, veterano si Batas eh. Di ba? Kumbaga, kami lang din yung pwedeng mag-match talaga na hindi kami masyadong tsaka style active. clash talaga. Oo, style clash talaga. Oo, si tsaka Batas. Interesting na parang ano yung curiosity mo, anong mangyayari. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa battle na Batas versus Basilio eh. Sa kabilang balita naman, isa nga si Glock 9 sa tinuturing na haligi ng hip-hop scene dahil sa mga kanta nitong may mga kabuluhan. Minsan ngang umatin si Glock 9 sa live ng Flip Top at itong nakaraan ahon 16 ngayon. Hindi nga ganun ka-active si Glock 9 pagdating sa mga battle rap scene. Madalang daw siyang makanood ng mga battles. Pero sa Break It Down nga ni Looney, dito nga ay kasama niya si Glock 9. Sinabi niya nga dito na kung may kaya daw ba na battle MC na magpalit-palit ng mga bala sa battle, depende sa ipapakita ng kalaban niya. Kayang magtanggal at magdagdag ng mga pyesa sa mismong battle, depende sa sitwasyon. At sinabi nga ni Looney na ganito daw ang style niya bilang battle MC. Pero ito question, meron ba nangyayari na pang, halimbawa, yung battle rapper, naisip ko lang to, like, meron kang backup na pyesa mo, Na hindi mo gagamitin. na hindi mo nagagamitin mo lang pagka sobrang lupit mo yung ginawa niya. Yeah, meron. Ako ganun ako. Ganun ako magano. May plan A, plan B. Na kung May worst case scenario. Ano ba, mauna ako. Ganito mangyayari. Pag nauna yung kalaban, ganito yung mangyayari. Pag Ang ganda nun. choke ako, ganito yung mangyayari. Pag nag-choke yung kalaban, ganito yung mangyayari. Marami, lagi kang may naka-ready na kung depende sa marami Kasi kung ganun, kung let's say may magba-battle rapper, kung gusto mo talaga ng sigurado, meron kang contingency Oo, totoo. round, di ba? Lalo kung yung kalaban mo is alam mong hindi madali. Kung kaya mong durugin ng lang, bakit hindi? Pero meron kasing mga talagang skilled na MCs na akala mo gaganyan, pabanjing-banjing lang dyan, pa-mainstream, pero ano ba? Tulad ni Smuglass, di ba? Sobrang talented dun sa So, pag nilabanan mo si Smuglass, hindi pwedeng
one-dimensional ka lang. Kailangan ready ka sa kung anong klaseng smugglers yung lalabas. Dapat pagka pwede mo siyang labanan sa harapan, pwede mo rin siyang labanan dito o doon sa likod, di ba? Lahat ng senaryo, Oo. papaandarin mo sa utak mo. Intindi. So yun, Intindi nun. mas successful ka na Mas battle rapper. mas yung respect ko talaga sa mga battle rappers. Nung sinagot mo yan, ang tindi talaga nun, pare. Hindi talaga madali yun, Chong. Kasi yung At sa uling balita, sa laban nga ni Badang sa liga ng ABL kontra EJ Power, next level na Badang nga daw ang lumabas dito. Nagmumulti nga na sunod-sunod na hindi niya ginagawa noon. Nireview nga ni Looney ang nasabing laban, kasama niya nga dito si Basilio. Bagamat next na level na Badang nagpakita, meron pa din talagang nasilip si Looney para pagtawanan niya si Badang. Pero hindi nga mapagkakaila ni Looney at Basilio na level up na Badang ang lumabas sa unang event ng ABL. Hintayin mo lang yung time! na-ending niya na Inano maganda. niya yun, inano Na-ending niya. niya na Yung maganda. time. Kaya parang, kasi nasimulan niya ng nagbumulti na tuloy-tuloy. So yung ender niya, itinapat niya dun sa time. Tsaka na-end niya ng tama. Although may mga parts doon na parang, babalik ko siya sa pagiging badang niya. May mga, may mga highlights din eh. Diba? Yun, yung ending niya, kung paano niya in-end. Maganda yung tamang-tama yung ender niya. Tsaka kung hindi ako yung nanonood, ako kasi kilala ko si Badang kaya natatawa ako eh. Diba? Kilala kasi natin siya eh. Kung halimbawa sa mga first time siya mapapanood, rin eh. Magugulat. Magugulat eh. Oo. Parang, tangina. Galing nito ah. Nagmulti ng tatlong, sunod-sunod. Diba? Nabanggit niya yun, hindi nabulol Oo. Nag-practice talaga to si Badang. Nagbasa rin to ng mga 2 pages ng dictionary. Dalawa lang. Feeling ko, alam niyo yung jambalaya pagpunta sa J, J-A, jerky. Diba? Puro sa J kumuha eh. Siguro, umiba lang kanina ng chorizo Bilbao. Diba? Nasa siyon eh. Oo. Mga 3 pages siguro. Pwedeng best battle ni Badang siguro sa karir niya to. Na parang all 3 rounds. Sayang lang yung round 2, no? Oo. Lalo na kung hindi siya nagkamali. Pero kasi, Round 3 yung pinakamaraming moments para sa akin eh. isa Sa'yo? pa, sa akin, yung 1 tsaka 3. Oo. Kasi si Badang, hindi yan nag-choke talaga dahil freestyler yan eh. Kaya lang siya nag-choke dito dahil nga, Gusto niya ilabas yung written niya. alalahanin yung mga kinabisado niya na sulat. So kay ba mga kuy, sino ang tingin nyong nanalo? Kay Badang at EJ Power? At kung mangyari nga ang Batas versus Basilio, kanino kayo dito papabor? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.